Purihin ang Panginoong Diyos sa isa na namang pagkakataon na tayo narito upang makinig, upang ating tanggapin ang biyaya ng Diyos mula sa kanyang salita, ang salita ng biyaya, the word of His grace. And so, let us pray before we begin our preaching. Our Father, we pray that you will be gracious to us today, tonight, that as your people will hear, you will cause them to have the understanding of the Spirit, so that they will hear and receive, and finally, that they will become truly doers of the things of your word. Make us truly desire your word, hear and understand them, receive them into our hearts, because you desire to plant them into our hearts and make them grow. We bless you for your mercies and grace sake tonight. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ating natapos na ang unang Juan sa ating mensahe. Mahigit po 20 mensahe sa unang Juan, 5 kapitulo lamang. Pupunta pa tayo sa aklat pa rin ni Juan, kasi tatlo ang kanyang aklat na mga sulat. May isa siyang aklat na ebanghelyo at mayroon naman siyang tatlong sulat. At dito tayo sa pangalawang sulat ni Juan, 2 John o pangalawang sulat ni Juan. At ating title sa ating mensahe, dito tayo sa pangalawang Juan 1 hanggang 4. Isang kapitulo lamang ito, kaya wala ng chapter 1, chapter 2, parang 2 John lamang ang nasusulat. At meron siyang 13 verses o talata, mga kapatid. At dito tayo sa unang mga bahagi, ang 4 na talata o 4 verses that will make us study the characteristics of the truth in the Church of God. Ang mga katangian ng katotohanan sa Iglesia ng Diyos. Ulitin natin, ang ating mensahe ay ang mga katangian ng katotohanan sa Iglesia ng Diyos. The characteristics of the truth in the Church of God. Ating isintro ang ating pag-iisip sa katotohanan. Sinabi ni Apostol Juan, ating babasahin, "The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth, and not I only, but also all they that have known the truth. For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father in truth and love. I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father." Yan, mga kapatid, ang ating pag-aralan at ating ituon ang ating pansin sa salita at katotohanan, no? Ang katotohanan, salitang katotohanan. Ang buong kasulatan ay katotohanan. Ano ba talaga ang katotohanan na ibig ipalabas o ihayag ni Juan dito? Wala naman siyang sinabing specific. Ngunit kung nating pag-aralan sa Biblia, kung ano ang katotohanan, malaman natin na tatlo ang katotohanan na siyang, sabihin nating, saligan ng iglesia. Alam niyo, saligan, foundation. What is the foundation of the church? The truth. The church is founded on the truth. At iisa lang ang pundasyon, ang truth. Ngunit ang truth ay
na sasabi sa tatlo, nahahayag sa tatlong bagay. Maaring ang katotohanan ay ang salita ng Diyos na siyang batayan at pinagmulan ng lahat ng katotohanan. The Bible, the Scriptures, is the truth. Sinabi ni Jesus sa Juan 17:17, that your word, sanctify them by the truth. Your word is truth. Sabi niya, pakabanalin ninyo sila sa katotohanan sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Pangalawa, ang katotohanan, hindi lang ang salita ng Diyos. Ito rin ay si Kristo Jesus. Si Jesus Kristo, siya ang salita ng Diyos. Kaya parang isa sa scripture sa salita ng Diyos. Kapagkat si Jesus mismo ang salita ng Diyos, may pagkakaisa sila. Ngunit persona si Kristo Jesus, yun namang salita ng Diyos ay kasulatan. Alam nyo, si Kristo na anak, si Kristo na siyang second person of the Trinity, ang anak, ay siyang salita ng Ama. Kapag nagsasalita ang Ama, yun ang anak. Kaya ang salita ng anak, ito ang kasulatan. Isa lang sa bagay ng kaniyang. Di naman lahat kasi hanggang ngayon si Kristo ay buhay na maaring magsasalita. Salita ni Kristo ang kasulatan. Siya rin ang katotohanan. Ayon sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan. At sinabi din ng Juan 1 na sa simula ay ang salita. At ang salita ay naging tao. Naging tao at tumahan kasama natin. Nanahan kasama natin. Sa pahayag 19:13, sinabi na si Kristo ay sinasabing salita ng Diyos. Ano pa ang pangatlo na katotohanan? Hindi lang ang scriptures o ang salita ng Diyos, si Kristo Jesus ang katotohanan. Pangatlo ang katotohanan ay ang ebanghelyo. Ang gospel, ang ebanghelyo ng kaligtasan na sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:5 at 6 na tinanggap ninyo ang salita ng katotohanan. Tingnan nyo. At yun ang sinabi ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay ang magpapalaya sa inyo. Yun. Kaya tingnan natin mga kapatid kung ang salita ng Diyos, ang si Kristo Jesus at ang ebanghelyo ay ang katotohanan. Ibig sabihin, ito ang ating layunin, ito ang tumpak na pagtuunan natin ng pansin. Ano ang mga katangian ng katotohanan na ano ang katangian ng katotohanan o mga katangian ng katotohanan sa iglesia ng Diyos. So, ating i-partner ang katotohanan o isali o ipagsama ang katotohanan sa church, sa iglesia. What is the role or the characteristics of the truth in the church of God? Una, ang iglesia ay bumubuklod o binubuklod, sabihin natin. Ang iglesia ay binubuklod sa pag-ibig na ayon sa katotohanan. The church is bound by love that is according to the truth. Ang iglesia ay binubuklod ng pag-ibig na naaayon sa katotohanan. Ang sabi ni Juan, nagsimula siya sa pagsabi na ang sulat niya na siya ang sabihin nating pangulo ng iglesia, siya man ang sinulat niya na na siya ay tinatawag niya sarili na pangulo, the elder na ang sinusulatan niya ay isang ginang na
hinirang. Yan ang ah, kakaiba na sulat ni Juan. Sa unang Juan, wala siyang sinabihan kung saan niya isinulat. Ngunit dito siya ay nagsasabi na siya yung elder o pangulo at sinilatan niya ang isang babae, isang ginang. At ito ay nagrepresenta ng iglesia. Ang Biblia kasi nagsasabi, kaya ang una, ang iglesia ay binubuklod ng pag-ibig na naaayon sa katotohanan. Ang ginang na sinasabi dito ay ang nahinirang ay ang iglesia. Sinasabi kasi ng Biblia na ang babaeng asawa ay inihalintulad sa iglesia at si Kristo ang asawang lalaki. Sa Biblia ay ang church, tayo na iglesia, ay para tayong pinag-isa kay Kristo, pinag-aasawa ang babae sa lalaki at ang babae ay ang church. Ang lalaki ay si Kristo na siyang ulo. Diba? Sa Efeso 5, simulang 22 hanggang katapusan ng Kapitulo 5, ay pinag-usapan at pinahayag ni Pablo ang role ng lalaki at babae sa pamamahay. Na ang lalaki ay kailangang gayahin si Kristo at ang babae ay ang iglesia. Kaya dito, makikita natin na ang sinasabi ni Juan na babaeng hinirang o ginang at kasama ang kanyang mga anak ay ang iglesia. Ang iglesia, ang church, ang mga sakop niya ay ang kanyang mga anak. At sila'y nag-iibigan, binubuklod. No? Ang iglesia at ang mga sakop nito ay nag-iibigan ayon sa katotohanan. Binubuklod ng pag-ibig. Ano bang nagpapaisa o nagbibigay pagkakaisa sa tao? Karamihan, di ba, ang pag-ibig. Ang lalaki at babae ay magsasama dahil sa pag-ibig. Ang mga bahay o sabihin nating family ay nagsasama dahil sa pag-ibig. Ganon din, ang church. Ang mga sakop nito ay nag-iibigan. At ito'y ayon sa katotohanan. Ang ating pag-ibig na mga Kristiyano ay hindi pag-ibig ng kahit ng nababatay sa kahit ano-ano, kundi nababatay sa katotohanan. Nag-iibigan ang iglesia sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo na sila'y dapat mananatili. Sinabi ni Apostol Juan sa Juan 15, matapos niyang sinabi na manatili kayo sa aking salita at ang salita ko'y mananatili sa inyo. Sinabi niya pangalawa, manatili kayo sa aking pag-ibig na ako'y inibig ng Ama. Ang pag-ibig ng Ama ay ginaya ni Kristo at ang kaniyang pag-ibig ay ating pag-ibig. Ginagaya natin siya sa pag-ibig. Kaya nag-iibigan tayo ayon sa pag-ibig ni Kristo, ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ang katotohanan, yan ang sinabi ng katotohanan. Tayo nag-iibigan ayon sa katotohanan ng pag-ibig ni Kristo. Ano pa ang mga katotohanan na tayo nag-iibigan? Ayon sa unang Korinto 13, 3 at 4, naroon ang mga katangian ng pag-ibig na tayo dapat ay mamumuhay. Kikita natin ang mga katangian ng pag-ibig na tinuturo ni Apostol Pablo. Ayon sa 1 Corinthians 13 verse 3, ang pag-ibig ay mapagbata, mabait, hindi naiinggit, hindi mapagmataas, hindi nagmamalaki, hindi umaasal sa sarili ng hindi nararapat, hindi naghahanap para sa ganang sarili lamang, hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng anumang masasama, hindi nagagalak sa kasamaan, kundi sa katotohanan ito nagagalak. Tingnan nyo, yun ang mga katotohanan ng iglesia ay binubuklod sa pag-ibig na naaayon sa katotohanan.
Ang ating pag-ibig ay pag-ibig na ayon sa kasulatan, ayon sa katotohanan, at ito'y mula sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo'y nag-iibigan ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay inihayag sa katotohanan ng kasulatan. Kaya hindi sa ating sariling pag-ibig. At si Pablo ay nagsasabi, nananalangin, na dapat nawa na ang ating pag-ibig ay lalago, mag-ibayo, sabi niya. That your love may abound more and more in knowledge and understanding in the truth. Ganon. Yun ang una. Ang pangalawang katangian, mga kapatid, sa katotohanan sa Iglesia ng Diyos ay ang Iglesia ay pinanahanan ng katotohanan. Ang Iglesia ay pinanahanan ng katotohanan mula pa sa simula magpakailanman. Yun ang sinabi. The truth, the church is indwelt by the truth from the beginning until the end, or forever. Ayon sa pangalawang versikulo. For the truth's sake which dwelleth in us and shall be with us forever. Yan ang versikulo 2. Alang-alang sa katotohanan na nananahan sa atin at namamalagi sa atin magpakailanman. Ang katotohanan na nananahan at namamalagi. Yan ang Iglesia. Pinanahanan ng katotohanan mula pa sa simula at magpakailanman. Verse 2. Ang katotohanan na nananahan sa Iglesia sa simula ay mismo si Kristo, ang salita at ang ebanghelyo. Itong tatlo. Diba, sinabi natin na ang katotohanan ay ang salita ng Diyos, si Kristo, pangatlo ang Iglesia. Itong tatlong ito ay nagsasabi na mula sa simula pa nananahan na ang tatlong ito ukol sa katotohanan. Mababasa natin sa Juan 1:1, sa simula. Yun. From the beginning, sinabi ng 1 Juan Kapitulo 1, mula sa simula, sabi, that which was from the beginning. Yaong buhat pa sa pasimula. Sino yun? Si Kristo. Nung una nating makilala si Kristo nung tayo'y naging Kristiyano, yun ang simula ng ating pagkataong Kristiyano. O maaari din nating sabihin nung linikha ng Diyos ang tao. Pero magsimula yan sa iyo at sa akin na kumilala kay Kristo. O magsimula rin yan noong ang Iglesia ay itinayo ni Kristo kung ano ba talaga ang simula. Naroon na ang Panginoon. Kaya pinanahanan ng katotohanan ang church, ang Iglesia. Si Kristo mismo nananahan, naroon na ang salita ng Diyos, nananahan sa iyo sapagkat naroon naman ang ebanghelyo sa salita. Ang salita ay ang ebanghelyo. Naroon na rin ang salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, si Kristo at ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa simula ng buhay mo, sa simula ng church na nangangaral ang mga apostol, naroon ang tatlong ito na pinag-isa. Salita, si Kristo Jesus, at ang ebanghelyo. Isa yan, sapagkat ang ebanghelyo ay ang salita naman ni Kristo at ang gawa niya. At ang salita ng Diyos ay si Kristo naman. Iisa, di ba? Yan ang katotohanan na naroon na sa pasimula at mananatili magpakailanman. Hindi maaaring matatapos ang salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, hindi mapaparam, hindi mawawala. Sabi ng Matthew 24, 35 na ang lahat naman ay mawala, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mapaparam o mawawala.
At ang katotohanan ay ang matatag at matibay na saligan ng iglesia. Itong katotohanan na ang iglesia ay pinanahanan, no? Parang ang iglesia ay bahay ng katotohanan. Pinanahanan eh. Naroon nakatira ang katotohanan. Sa church, naroon si Kristo. Sa church, naroon ang salita ng Diyos. Sa church, naroon ang ebanghelyo. Tatlong ito, nag-iisa. Si Kristo Jesus, ang salita ng Diyos, at ang ebanghelyo. Itong tatlo, pwede silang tawaging salita ng Diyos. At sila ang matatag at matibay na pundasyon o saligan ng katotohanan na naroon na sa simula at mananatili magpakailanman. Yun ang pangalawang katangian ng katotohanan ng katotohanan sa iglesia ng Diyos. Pangatlo na katangian, ang biyaya, habag at kapayapaan ng Diyos ay nananahan sa iglesia dahil sa at sa pamamagitan ng katotohanan. Tingnan natin ang verse 3. Sumainyo nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaan na mula sa Diyos Ama at mula sa Panginoong Hesus Kristo, na siyang anak ng Ama sa katotohanan at sa pag-ibig. Ang tatlong bagay na lagi-laging inuulit ni Pablo at ni Juan ay ang tinatawag nating salutasyon, yung bang pagtawag ng pansin or greetings, the apostolic greetings or church greetings or godly greetings. Parang greetings sa sulat. Ano daw? Ang biyaya, habag at kapayapaan mananatili. Sumainyo nawa. Kaya ang biyaya, habag at kapayapaan ng Diyos ay nananahan sa iglesia dahil at sa pamamagitan ng katotohanan. Eh, sinabi ni Juan sa 2, alang-alang sa katotohanan. Itong tatlong bagay, biyaya, habag at kapayapaan, ay nalalaman nating tunay at totoo dahil sa katotohanan, dahil kay Kristo, dahil sa kasulatan, dahil sa ebanghelyo. Merong biyaya, merong habag at kapayapaan nagmumula sa katotohanan or naaayon sa katotohanan. Ang ating biyaya o ang biyaya, habag, kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Lahat ito nagmumula sa katotohanan. Ang biyaya, habag at kapayapaan ay nagmumula mismo sa Diyos. Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. At ito'y parang biyaya na walang katapusan na mula sa Kanya. Dapat suma sa atin. Dapat mananatili sa atin na mayroong biyaya, mayroong habag, mayroong kapayapaan. Nagmumula sa Diyos at sa Panginoong Hesus Kristo. At ang biyayang ito, ang tatlong walang tigil at nagpapatuloy na sabihin nating mga biyaya o mga pundasyon ng iglesia para tayo manatiling mabuhay, biyaya, habag at kapayapaan na mula sa Diyos Ama at mula sa Kanyang anak na si Kristo ay naaayon sa katotohanan. Kung pag-aralan natin ang biyaya, kung pag-aralan natin ang habag at kapayapaan, hindi makamundo ang kahulugan. Ito'y naaayon sa katotohanan. Kaya meron tayong biyaya ng Diyos ayon sa katotohanan. Meron tayong habag ng Diyos ayon sa katotohanan. Meron tayong kapayapaan na ayon sa katotohanan. Ang tatlong ito ay naroon sa kasulatan. Naroon kay Kristo na siyang ating ng ating tagapagligtas na mapuno ng biyaya, puno ng habag at kapayapaan. Ang tatlong bagay na ito, biyaya, habag at kapayapaan, naroon, nabubuo sa ebanghelyo.
Tayo biniyayaan ni Kristo, kinahawagan ni Kristo upang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Naroon itong tatlong bagay ayon sa katotohanan. Okay, yan ang pangalawa. Ang biyaya, habag, at kapayapaan ng Diyos ay nananahan sa iglesia dahil sa pamamagitan ng katotohanan. Pangapat at katapusan, ang iglesia at mga sakop nito, o ang mga miyembro, sabihin natin, ay lumalakad ayon sa katotohanan. Or dapat lumalakad ayon sa katotohanan. Ulitin natin, ang iglesia at ang mga sakop o miyembro nito ay dapat lumalakad ayon sa katotohanan. Yan mga kapatid, ang dapat ipamuhay ng iglesia. Ang iglesia at mga sakop dapat mamumuhay o lumalakad ayon sa katotohanan. Ang ating lakad ayon sa Biblia, maraming bagay. Ngunit dito sa pangalawang libro ni Juan ay ayon sa katotohanan. Dahil ang Biblia nagsasabi, lumalakad tayo sa iba't ibang paraan. Lalakad tayo sa pag-ibig, lalakad tayo sa espiritu, lalakad tayo ayon sa pananampalataya, lalakad tayo na matalino o puno ng karunungan. Dito, lalakad tayo ayon sa katotohanan. Our walk. Ang ating walk naman kasi yun ang pamumuhay. Pag sinasabing lakad sa Biblia ukol sa tao, yun ay lakad niya, yung pamumuhay niya. Yung kaniyang pag-uugali, yung kaniyang pakikisama sa Diyos at sa tao, yung paraan ng ating pamuhay, yan ang ating lakad. Ito'y naaayon sa katotohanan. Ayon sa katotohanan na si Kristo. Ang ating lakad ay naaayon kay Kristo. Kung ano si Kristo, siya ang daan, tayo ay susunod sa kanya na daan. Siya ang katotohanan. Tayo ay susunod sa kanya na katotohanan at ang buhay. Siya ang ating buhay. Ayon sa katotohanan na si Kristo, tayo ay susunod sa kanyang hakbang, sa kanyang paraan, sa lahat ng bagay ukol sa kanya. Ang ating ding lakad ay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lang tungkol kay Kristo ang ating lakad. Ayon sa kasulatan, ayon sa salita ng Diyos. Pangalawang Timoteo 3:16, ang kasulatan ay ibinigay, pinagkaloob ng Diyos at kinasihan. Ibig sabihin, ang hininga at kapangyarihan ng Diyos ay naroon sa tao na sumulat upang maging malinis, banal, at walang mali ang salita niya. At ayon sa katotohanan ng pangalawang Timoteo 3:16, ang iglesia na namumuhay ayon sa katotohanan, namumuhay sila ayon sa tamang pagtuturo, namumuhay tayo ayon sa pagsaway ng katotohanan, ayon sa pagtutuwid ng katotohanan, at ayon sa, sabi ng Biblia na ayon sa pang-apat na bagay, yung correct, sinabi, doctrine, rebuking or reproof, correcting, and instruction in righteousness. Yung patuloy na pagsunod natin sa mga pamamantasan o pamamaraan ng kasulatan. Yun. Tayo namumuhay ayon, lumalakad, namumuhay ayon sa katotohanan. Kaya suriin natin ang ating mga buhay. Araw-araw ba tayo nakikinig at namumuhay ayon sa katotohanan? Ito naman ang layunin ng Ebanghelyo. Sinabi ni Pablo sa Roma 1:5,
Simula ng 1 hanggang 5 na siya'y tinawag alang-alang sa Ebanghelyo. Siya'y tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang ipahayag ang Ebanghelyo. Ano daw ang layunin ng Ebanghelyo? Di ba ang Ebanghelyo ay para sa pananampalataya, for the obedience of faith, para sa pagsunod sa pananampalataya. Ay tayo'y noong narinig ang Ebanghelyo, sumunod tayo sa pagsampalataya. Kaya noong sumampalataya ka, ikaw na ay sumunod. At ang iyong pagsunod ay ayon sa pananampalataya. Ang pagsampalataya mo'y pagsunod, ikaw na ay patuloy na makinig. At sa pananampalataya mong yan, ikaw ay susunod. Yon, ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang ating pagpapasakop ang ating lakad at pamumuhay na ayon sa Ebanghelyo. Ayon sa Colosas 1:5 at 6 at Filipos 2:27, na ang kasulatan, ang katotohanan ng Ebanghelyo ay siyang katotohanan mula sa simula na dumating sa atin, na ang katotohanan ito ng Ebanghelyo ay nagsasabi dapat simulain ang ating pagsunod at sa ating patuloy na pagsunod tayo ay sumunod sa katotohanan na itinuro upang tayo'y maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Di ba? Ang ating pagsunod ay dapat karapat-dapat sa Ebanghelyo. Kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin sa Ebanghelyo, na siya sumunod ng Ama. At tayo'y, nung sumampalataya, sumunod tayo sa pagsunod ni Kristo. Ating kinuha, ginaya ang kanyang pagsunod sa Ama. At naging atin na pagsunod, tayo sumunod. Ay ang Ebanghelyo, siya yung pundasyon, siya yung saligan ng pagsunod. The gospel is the foundation of obedience. Sumunod ka nung sumampalataya ka. Sinabi mo, ako'y sumampalataya sa iyo, Kristo, sa iyo, Panginoon. Ang iyong ginawa ay sampalatayanan ko. Ang pagsampalataya mo, iyan ay ang iyong pagsunod sapagkat utos yan. Utos ka na sumampalataya. Ang pagsampalataya mo ay pagsunod. Kaya ngayon nung ako'y nagsimula na sumampalataya o sumunod sa panampalataya, ako'y patuloy ng susunod sa pamagitan ng pakikinig ko ng salita, at sa aking pakikinig, ako na'y susunod, ako na'y lalakad ayon sa aking narinig. Yon ang iglesia at ang mga sakop nito dapat namumuhay, lumalakad ayon sa katotohanan. Ito mga kapatid, ang mga katangian ng katotohanan sa iglesia ng Diyos. Una, ulitin natin, ang iglesia ay binubuklod sa pag-ibig na ayon sa katotohanan. Ang ating lakad ng pag-ibig na bumuklod, na tayo nagkakaisa, ay ayon sa katotohanan. Hindi ayon sa ating sariling pasya, ayon sa pag-ibig ng katotohanan. Ng katotohanan. Ang iglesia, pangalawa, ay pinanahanan ng katotohanan mula pa sa simula magpakailanman. Itong pananahan ng katotohanan. Kaya ang iglesia ay parang bahay, tirahan ng katotohanan. Katotohanan tungkol kay Kristo, katotohanan tungkol sa salita, katotohanan tungkol sa na isang saligan ng ating pananampalataya. Sa Hebrew 12:2, ang katotohanan nating saligan ay si Kristo. He is the author and the foundation of our faith. Pangatlong, biyaya, habag at kapayapaan ng Diyos ay nananahan sa iglesia dahil sa pamamagitan ng katotohanan. At ang pananahan natin dahil at sa pamamagitan ng katotohanan. Pinananahanan tayo ng biyaya, habag at kapayapaan ayon sa katotohanan. Pang-apat,
Ang iglesia at mga sakop nito ay dapat lumalakad ayon sa katotohanan. Ang ating lakad ay lakad ng katotohanan. Kaya ito, lakad ng katotohanan na salita ng Diyos. Lakad sa katotohanan ni Kristo Jesus na siyang salita. At lakad na naaayon na nakarapat-dapat sa Ebanghelyo. Naway, nakuha natin, naintindihan natin mga kapatid, ang mensahe tungkol sa katotohanan ng Diyos sa iglesia. Naway, tayo'y tinuruan ng Diyos na umunawa at nakaunawa at isagawa ang ating pagsagawa sa ating paaral ay ang pagsampalataya lamang sa katotohanan na na siyang nananahan sa iglesia ng Diyos. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa iyong salita, sa inyong biyaya ng salita na kami nakarinig. Turuan niyo kami na ituon ang aming mga isip sa katotohanan na siya nagpapalaya sa amin sa simula, na siyang si Kristo, na siyang salita ng Diyos, na siyang Ebanghelyo. Turuan niyo kami na sa katotohanan kami mananatili sa iyong anak, mananatili kami sa salita, at mananatili kami sa Ebanghelyo. At dalangin namin na ang kapayapaan at ang habag at ang biyaya na ayon sa katotohanan ay mananahan at manatili sa amin. Dalangin namin na ang inyong katotohanan na nananahan sa amin bilang inyong sakop ay patuloy ngang magpapatatag sa amin, magpatibay sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, hanggang sa sunod nating pag-aaral. Naway pagpalain kayo sa inyong patuloy na pakikinig at pag-aaral sa salita ng Diyos.